Magandang umaga po sa inyong lahat. Mainit ngayon yung usapin kung saan ay pinag-uusapan ngayon yung tinatawag na political agreements, yung gentleman agreement between kay dating Pangulong Duterte at sa China. So we are reminded dun sa political agreement na yan ng kapangyarihan at bigat ng agreement. Ibig sabihin, meron itong weight, no? May bigat itong agreement na ito, hindi lang basta ito pinag-usapan. At isa sa mga gentleman's agreement between Duterte and sa China ay yung mga pangako na maaaring hindi natin alam kung ano yung talagang laman or yung content ng pinag-usapan. Pero ang pinakamahalaga dito ay yung pundasyon ng pagtitiwala ay kino-question. Gaano ba ito katiwa-tiwala, gaano ito katotoo, at maraming katanungan ang lumilitaw patungkol sa pangyayaring ito. At katulad ng isang bansa ay nakaasa sa solidong agreement o usapan na yan, ang iglesia ay umaasa din naman sa hindi natitinag na mensahe ng Ebanghelyo na ipinahayag sa atin sa Ebanghelyo mismo ni Mateo. At sa pangangaral natin ngayon, sa pangalawang seryo natin dito sa Matthew chapter 16, tayo ay pupunta na ngayon sa essentials of the gospel. Nung nakaraang pangangaral natin, nakita natin yung halaga ng iglesia, yung kalikasan ng iglesia, ano ito, paano ito itinatag ng Panginoong Hesus. At sa ngayon, titingnan natin yung isang implikasyon na ano ang kaugnayan ng talatang ito sa Ebanghelyo. Anong kinalaman niya doon sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya inaanayahan ko muna ang lahat na tumayo para basahin natin yung ating teksto. Ngayon, doon pa rin tayo sa Matthew chapter 16, pero ang bibigyan natin ng pansin ay yung verse 18, isang talata lang ngayong umaga. Matthew chapter 16, verse 18. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yan po salita ng Diyos, makakaupo na tayong lahat. Yung text natin ay nagsisilbing bilang central tenet of the gospel message. Binibigyan din ito yung tungkulin ng iglesia bilang tagapagpahayag, tagapagpangaral ng Ebanghelyo. Ang essence ng gospel, ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo ay ang cornerstone upon which the church stands. Walang iba, hindi nakaangkla sa kanino mang salita o lengguwahe ang iglesia, hindi sa pananalita ng mga makapangyarihang tao, kundi sa salita mismo ng Panginoong Hesukristo. At katulad ng isang gusali ay itinatayo sa isang matatag na pundasyon, ay ganun din naman ang iglesia. Siya ay tumatayo dahil doon sa hindi nagbabagong mensahe ng Ebanghelyo. At makikita natin dito yung implikasyon na sinabi doon sa talata natin, doon sa verse 18, sabi doon, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. May mga katotohanan tayong makikita sa likod ng pahayag na yan ng Panginoong Hesukristo. Nung sinabi ng Panginoon, I will build my church, sa ay nagsasalita patungkol sa pagkuha niya ng mga mananampalataya na kung saan magiging tagapagdala ng kanyang mensahe. Hindi siya bumuo ng isang community nang walang gagawin, nang walang tungkulin, kundi tinawag niya yung mga taong makasalanan na nagkakaisa sa isang pananampalataya para gawin yung pagpapahayag ng Ebanghelyo o pangangaral ng kaligtasan mula sa mensahe mismo, mula sa labi mismo ng Panginoong Hesukristo. Kaya makikita natin dito na yung sinabi ng Panginoong Hesus na even the gates of hell shall not prevail, nakita na natin ito nung nakaraan pa, may diwa ito na nagpapatuloy. May diwa ito ng pagpapatuloy, hindi lang ito isang beses na sinabi at pagkatapos nun ay wala na. Ang implikasyon nito ay nagpapatuloy hanggang sa panahon natin sa ngayon, hanggat ang Panginoon ay may itinatayong iglesia, nananatili yung prinsipyo ng salita na yan ng Panginoong Hesukristo. Yung statement na yan ay nakabatay doon sa kapahayagan na sinabi ni Peter that you are the Christ, the Son of the living God, which is the core of the gospel message. Kaya ipinapaliwanag nito kung ano ang relasyon ng iglesia at ng Ebanghelyo. Hindi hiwalay itong dalawang katotohanan na ito. Hindi hiwalay ang iglesia sa Ebanghelyo, hindi hiwalay ang Ebanghelyo sa iglesia. Pwedeng magtayo ng maraming iglesia nang hindi Ebanghelyo yung ipinapangaral. Pero walang totoong iglesia na hindi Ebanghelyo.
yung pangunahing ipinapangaral sa pulpito. Pagka ganyan yung iglesyang pupuntahan natin, mag-isip tayong mabuti. Kung hindi ito nakasentro sa katotohanan ng Kristo, kanino nakasentro yung pangangaral na ginagawa ng mga ganitong klaseng iglesia? Sino yung ipinapangaral nila? Sino yung tagapagligtas nila? Sino yung itinataas nila sa kanilang mga pagtitipon kung hindi nakasentro kay Kristo yung ebanghelyong ipinapangaral sa mga iglesyang nag-aangkin na sila ay totoong iglesia. So therefore, yung Matthew chapter 16 and verse 18, nagbibigay ito ng diin, that inseparable connection between the gospel and the church. And the church exists to uphold and proclaim the gospel, and it is the gospel that sustains and empowers the church to fulfill its mission. Hindi iba yung nagsusustina sa iglesia para gawin niya yung kanyang tungkulin. Hindi dahil maraming mahuhusay sa loob ng iglesia ay magagawa niya yung kanyang mandato. Tandaan natin na pinapalakas ng iglesia, nagagawa ng iglesia yung kanyang tungkulin, hindi batay doon sa mga mahuhusay ng miyembro nito. Hindi dahil pa rin yan sa habag at biyaya ng Diyos na nakasalalay sa mensahe ng Ebanghelyo. At gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga ang katotohanan ng mensahe natin, that the gospel is the unshakable foundation upon which the church stands and prevails. Ang Ebanghelyo, ang hindi natitinig na pundasyon kung saan nakatindig at nananaig ang iglesia. Ang Ebanghelyo, ang hindi natitinig na pundasyon kung saan nakatindig at nananaig ang iglesia. Without a clear understanding of gospel centrality, tinatayo natin yung ating buhay pananampalataya at ministeryo sa isang pundasyon na buhangin. Sa isang pundasyon na mabilis umulaps. Na pag dumating yung mga pagsubok, na pag dumating yung mga bagyo, ay mabilis nabubuwag. Pero ang mananampalataya na naiintindihan niya ang layunin ng Ebanghelyo sa buhay niya, dumating man yung anumang anyo ng dadaanan niya bilang mananampalataya, makakaasa siya doon sa nananatiling mensahe ng Ebanghelyo sapagkat hindi nagbabago yung pundasyon na yan na sinasabi ng Panginoong Jesucristo. At kung nagiging mababaw yung pagtingin at pagtrato natin sa Ebanghelyo, nagdudulot ito ng panghihina ng pananampalataya natin. At nagkakaroon tayo ng distorted understanding of the gospel message. At ayaw natin mangyari yun. Ayaw natin na maging malabnaw yung pangunawa natin sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ito yung pinakang sentro na dapat ay malinaw sa mga nag-aangking mananampalataya siya. At ito din yung dapat na sentrong malinaw sa mga gustong maging membro ng Panginoong Jesucristo. Dapat malinaw sa iyo ito. May kamalayan ka, bakit ka magpapabilang sa isang iglesia? Alam mo, dapat kung ano talaga yung mensahe ng Ebanghelyo, hindi yung nagaya ka lang. Hindi yung nadala ka lang sa uso. Dapat ikaw mismo, personal, ay meron kang kamalayan sa tunay na layunin at sentralidad ng Ebanghelyo bilang isang taong makasalanang inaabot ng mensahe na ito. And there are two components that I want to address this morning. First is the unchanging message of the gospel. And the second is the church as the herald of the gospel. The unchanging message of the gospel and the church as the herald of the gospel, which are the two things na we should take seriously. Kailangan nating seryosohin itong dalawang bagay na to bilang mga mananampalataya. Ito ay mga implied na katotohanan doon sa teksto natin na makikita. Ngayon, let us look doon sa una, the unchanging message of the gospel, ang hindi nagbabagong mensahe ng Ebanghelyo. Makikita natin doon sa buong section ng Matthew chapter 16 from 13 to 20 up to 23, nung nakaraang pangangaral natin, sobrang juicy nung chapter na ito. Sobrang ang daming laman pagdating sa implikasyon ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ang pagkakilala ng iglesia ay sa katotohanan ng paghahari at pagkapanginoon ni Jesucristo at sa hindi nagbabagong mensahe ng kanyang Ebanghelyo. Dapat ganyan ang pagkakakilala sa isang iglesia. Nakikilala ang isang iglesia dahil sa paghahari at pagiging Panginoon ni Jesus at nung kanyang mensahe. Ang pundasyon ng iglesia ay hindi nakabatay doon kay Peter na nakita natin doon sa section ng chapter 16. It is not built upon Peter himself, but upon the confession he made doon sa Matthew chapter 16 verse 16.
Pag binasa natin yung verses na yan, sabi doon ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." At doon niya nakabatay, doon niya nakaangkla. At sa kasaysayan, alam natin na mali yung pagkaunawa ng mga maraming nag-aangking mananampalataya dito na iniisip nila si Peter yung pinapatungkulan dito ng Panginoong Jesucristo. Pag pinag-aralan natin ito by syntax, dun sa original niyang mensahe, sa original niyang salita, hindi ganun yung pinapatungkulan ni Kristo. Ang malinaw dyan ay sinabi ng Panginoong Yesus, "Upon this rock I will build my church." And that rock is not Peter. But upon dun yan sa confession na ginawa ni Peter. So, it is unchanging because it is rooted in the character of God. Nakaugat yan doon sa katangian, sa karakter ng Diyos na eternal at hindi nagbabago. The confession remains the cornerstone of the Christian faith. Yung pagkakilala, pagtanggap sa katotohanan na si Kristo ay ang Panginoon at tagapagligtas. Dapat yan yung hindi nawawalang katotohanan sa bawat mensahe ng pulpito ng bawat iglesia. At sa puso ng Ebanghelyo, makikita natin yung katotohanan ng pagka-Panginoon ni Jesus. Lagi natin ine-emphasize yan dahil yan yung madalas na nawawala sa maraming pulpito sa panahon natin sa ngayon. Mas maraming mangangaral ngayon na binibigyan din yung kanilang title rather than sa kay Kristo. Gustong-gusto nila nakikilala sila, yung pangalan nila, yung ministeryo nila rather than kay Christ. At yun yung nakakalungkot sa panahon natin sa ngayon. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi dapat baguhin para lang umayon sa kalakaran ng lipunan o sa personal na pagkiling dito. Hindi natin binabago yung mensahe ng Ebanghelyo para lamang pumatok sa panlasa ng marami, para lamang tanggapin ng marami. Hindi natin pinukompromiso yung mensahe ng Ebanghelyo. Pansinin nyo ngayon sa mga prosperity gospel preacher, nawawala yung ganitong klaseng essence ng pagtuturo at pangangaral. Nawawala sa sentro ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Sa panahon natin sa ngayon, lumilitaw, marami na naman mga false prophets, false teachers and preachers, inaangkin nilang sila ay sa Diyos, pero hindi mo maririnig na dapat silang magsisi sa kanilang mga kasalanan at lumapit sa Diyos. Ang maririnig mo sa kanila ay lumapit kayo sa Diyos sa pamamagitan ng paraan na gusto nilang mangyari. Hindi ganyan yung means na sinasabi ng Scripture. Lalapit ka kay Kristo, hindi dahil merong mga himala. Lalapit ka kay Kristo hindi dahil merong mga pagpapagaling. Lalapit ka kay Kristo dahil nakikita mo yung sarili mo bilang isang makasalanan. Bilang isang taong nasa ilalim ng hatol at puot ng Diyos. Ang nakakalungkot lang ngayon, maraming mga Kristiyano na ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi nag-uugat sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang Ebanghelyo. Maraming klaseng nag-aangking Kristiyano ngayon na imbis na ang pagkakakilanlan nila ay sa Panginoong Hesus at sa Ebanghelyo, ang nagiging pagkakakilanlan nila ay yung ministeryo nila. O hindi naman kaya yung maganda nilang gusali. O hindi naman doon sa karisma ng their so-called prosperity or celebrity preacher. Ganyan na nakikilala ang mga mananampalataya ngayon. Hindi na nakikilala dahil sa Ebanghelyo. Hindi na sila nakikilala bilang Kristiyano dahil kay Kristo. At dapat hindi ganyan yung mangyari sa atin bilang mga merong unawa o nagkakaroon ng unawa sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ini-exhort tayo dito na iugat natin yung ating pagkakakilanlan kay Kristo at sa kanyang Ebanghelyo. Dapat doon tayo nakaugat sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang Ebanghelyo rather than doon sa mga persuasive message ng mga makapangyarihang mga tao. We must recognize that the unchanging message of the gospel centers on Christ as the cornerstone. That's why Christians must anchor their faith in the unchanging truth of the gospel message. That is our point. Christians must anchor their faith in the unchanging truth of the gospel message. Dapat ang mga mananampalataya, ang kanilang pananampalataya ay nakaangkla sa hindi nagbabagong katotohanan ng mensahe ng Ebanghelyo. Kaya tatanungin kita ngayon, saan mo inaangkla, saan mo ibinabatay yung pananampalataya mo? Kanino mo ito inaasa?
At bilang mga miyembro ng iglesia, ito dapat yung maging pagkakakilanlan sa atin na ang ating pananampalataya bilang miyembro ng isang lokal na iglesia ay nakabatay, nakaangkla sa hindi nagbabagong mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Sa mundo na kung saan ang pamantayan ngayon ng katotohanan ay yung sariling pakiramdam, mga personal na opinyon, nananatiling totoo, absolute, at hindi nagbabago yung mensahe ng Ebanghelyo. Maaaring ipangaral ito ng hindi tuwiran, maaaring ipangaral ito ng baluktot, pero nananatili ang mensahe ng Ebanghelyo na ito ay totoo at kailanman ay hindi pwedeng baguhin. Marami nang sumubok na baguhin ang mensahe ng Ebanghelyo, marami nang nagtangka na ibahin ang mensahe nito pero nabigo sila sa bandang huli. Sapagat hindi ganyan ang kalikasan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ito ay nananatili, ito ay makapangyarihan, ito ay bumabago, ito ay nagliligtas, ito ay nagpapanatili, ito ay nagbibigay ng pag-asa, ito ay tumatawag sa mga taong makasalanan. Ganyan ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ito ay nagbibigay ng pag-asa at kalakasan sa mga taong nanghihina. Sa mga taong akala nila wala nang pag-asa, pag inabot sila ng Ebanghelyo, nakikita nila ang katotohanan, ang kagandahan ng Panginoong Jesucristo. Sapagat sinabi niya yun, even the gates of hell shall not prevail. Si Polycarp ay kilalang disciple ni Apostle John, Bishop of Smyrna, kung saan siya ay isang mananampalataya. At sa panahon na may pagkakataon siyang i-recant yung kanang pananampalataya, ang sinabi niya, 86 years I have served Him, and He never did me any injury. How then can I blaspheme my King and my Savior? Ito yung mga taong nakita nila ang kagandahan ni Jesus. Ito yung mga taong nakita nila ang ganda ng Ebanghelyo. Na sa panahon na sila ay inuusig dahil sa kanilang pananampalataya, ito yung sinasabi nila. Kailanman hindi nila naranasan na tinrato sila ni Jesus ng hindi maganda. Bakit nga susubukan na ipagpalit yung eternal na regalo sa kanya ng Diyos dun sa panandaliang hirap na dadanasin niya? Kaya dapat maging ganito yung ating mga prinsipyo bilang mga Kristiyano. Na tingnan natin ang kagandahan ng mensahe ng Ebanghelyo, maging sa panahon na tayo ay parang wala nang pag-asa. Ito yung sinabi ni Polycarp. How then I can blaspheme my King and my Savior? He understand the gospel. Malinaw sa kanya yung role ng Ebanghelyo. Malinaw sa kanya yung pagliligtas ni Jesus. At even nung sa kanyang panahon na siya ay papatayin, kailanman hindi niya tinangka na itakwil ang Panginoong Jesucristo kasi naiunawaan niya. Naiintindihan niya ang Ebanghelyo. Alam niyo, meron tayong tinatawag na mga medical diagnosis at nagbibigay ito sa atin ng clarity. Hindi naman lahat sa atin mga doktor para maintindihan natin kung ano yung problema natin. At ganoon din ang Ebanghelyo. The gospel brings clarity to our spiritual condition. Gusto mong maintindihan yung katatayuan mo sa harapan ng Diyos? Malinaw yan sa Ebanghelyo. Gusto mong maunawaan kung anong klase ang itsura o anong itsura ng mananampalataya? Nasa Ebanghelyo. Gusto mong maunawaan kung ano yung klaseng kabanalan meron ang dapat ang mananampalataya? Nasa Ebanghelyo. Lahat ng usapin patungkol sa pananampalataya, makikita natin yan sa Ebanghelyo. Sa kasulatan, sa salita ng Diyos. Hindi natin ito makikita sa mga horoscope na pag binuksan mo, sa buwan na ito, maganda yung mangyayari sa akin. Hindi tayo namimili, katulad na po, mga tao na ganito yung pamantayan nila sa buhay. Hindi ganyan ang Ebanghelyo. Sabi ni Spurgeon, the gospel is not an old, outdated message. It is the eternal truth that transcends time and culture. Biruin mo yung nilalampasan ng Ebanghelyo, kultura, panahon, oras. And still, totoo pa rin yung mensahe ng Ebanghelyo, kaya tayo nandito. Kaya ka nakaupo dyan dahil totoo yung mensahe ng Ebanghelyo.
kung paano yung mga unang mananampalataya ay nakaranas ng biyaya ng Ebanghelyo, kaya ka nandyan dahil yan sa biyaya pa rin ng Ebanghelyo. Kaya ang hamon sa atin dito is examine your adherence to the gospel message and the temptation to compromise its truth. I-examine mo. Paano ka ba lumalakad bilang mananampalataya sa mensahe ng Ebanghelyo? Anong klaseng paglakad? Ang tanong ay, ano ba yung inaasahan sa iyong paglakad bilang isang mananampalataya? Meron bang tukso na magkompromiso ka sa mensahe na ito ng Ebanghelyo? Dumadating ka ba sa panahon na kung saan tinutukso ka para ikompromiso yung katotohanan ng Ebanghelyo? Suriin mo. Alamin mo. Kung lumalakad ka pa ba sa katotohanan na ito o nandun ka na sa hakbang na kung saan kinokompromise mo na yung mensahe ng katotohanan ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay pamilyar kay Brother Eddie Villanueva. Kilala natin siya. Siya yung founder ng GIL or Jesus is Lord Church worldwide. At alam natin na siya yung pinakang successful evangelist sa Pilipinas, but later ay pumasok sa politika. At alam natin na hindi naging maganda yung nangyari. Hindi pwedeng pagsabayin ang politika at ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay Ebanghelyo, ang politika ay politika. At hindi paaring pagsabayin yung dalawa na yan para lamang sabihin natin na umaayon sa kagustuhan natin yung pagpanahon at bawat pagkakataon. Hindi ganyan ang usapin ng Ebanghelyo. Hindi natin pwedeng baloktutin ang Ebanghelyo para lang umayon sa panlasa ng lipunan. Kaya anong nangyari? Katakot-takot na problema ang hinarap ni Brother Eddie Villanueva. At ang masaklap pa nito, kine-claim niya na kinausap siya ng Diyos, pinatatakbo siya ng Diyos bilang mananalong presidente. Biruin mo, nasa pinakamaganda ka ng posisyon bilang isang mangangaral ng Ebanghelyo at pupunta ka pa doon sa magulo na kung saan alam mong pwede mo kompromiso ang pagiging mangangaral mo ng Ebanghelyo at pupunta tayo dyan mamaya. Pero ganyan yung masaklap na katotohanan na pagka ikinumpromiso natin yung mensahe ng Ebanghelyo, babagsak tayo bilang mananampalataya. At bilang mananampalataya, examine areas of life not aligned with the gospel. Suriin mo yung mga bahagi ng buhay mo na hindi nakalinya sa Ebanghelyo. Ano ba yung mga bahagi sa buhay mo ngayon na hindi naka-align sa Ebanghelyo? Suriin mo, alamin mo. Ikaw ang nakakaalam yan. Ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon na humahatak sa'yo palayo sa katotohanan ng Ebanghelyo? Ano yung mga kasalanan na humihila sa'yo palayo doon sa mensahe ng Ebanghelyo, sa katotohanan ng Ebanghelyo? At gusto kong sabihin sa mga bisita namin ngayon, kung wala ka pa sa Panginoong Jesus, there is no greater message to be heard than what we call the gospel. Wala nang ibang magandang mensaheng dapat mong marinig kundi ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ito yung Ebanghelyo na kung saan pinapangaral sa bawat pulpito para sa mga taong walang pag-asa, walang kakayahang lumapit kay Kristo. Ito yung mensahe ng Ebanghelyo. Magkakaroon ng kaparaanan para lumapit sa Kanya. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay ipinapangaral hindi dun sa mga taong matatalino lang. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi ipinapangaral para lang doon sa mga taong nakakaunawa, mayaman, may kakayahang umintindi. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay sa mga bata at sa mga matatanda. Para sa lahat ang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya kung wala ka pa sa Panginoong Hesus, ang panawagan ng Ebanghelyo ay paglapit sa Kanya, pagkilala sa Kanya, na bilang ikaw ay makasalanan, kailangan mo ng biyaya ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Ayan yung unang makikita natin dito. Pangalawa, ang iglesia bilang tagapagbalita o tagapagdala ng Ebanghelyo, the church as the herald of the gospel. Ang tungkulin ng iglesia bilang tagapagdala ng Ebanghelyo ay hindi dapat makompromiso by societal and worldly trends. No, bilang tagapagdala, tagapagbalita, bawat mananampalataya ay tagapagdala ng Ebanghelyo. Bawat Kristiyano ay tagapagbalita ng Ebanghelyo. Ang maling kaisipan lang ng marami ay ang dapat lang tagapagdala ng Ebanghelyo ay yung mga ebanghelista, yung mga pastor lang, yung mga diakono lang. No.
Hindi totoo yan. Kung Kristiyano ka, kung nakaranas ka ng kaligtasan ng Panginoong Kristo, tagapagdala ka ng ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Kung ang noon, yung mga unang mananampalataya ay willing silang tanggapin yung hamon bilang tagapagdala ng ebanghelyo, ay ganun din naman dapat ang mga mananampalataya sa bagong tipan. Dapat natin tanggapin yung responsibilidad na ito bilang herald ng gospel. We should also engage ourselves sa anumang mga uri ng usapin patungkol sa ebanghelyo. Dito sa passage natin, ipinapakita ni Jesus ang isang malalim na katotohanan tungkol sa kalikasan at layunin ng iglesia. Sinasabi niya dyan, ipinapakita niya din yung kanyang kalikasan. Pansinin niyo mabuti, ang mga disipulo sa pangunguna ni Peter ay pinagkatiwalaan ng Panginoong Yesus bilang mga tagapagturo at mangangaral ng ebanghelyo. At ang iglesia, bilang katawan ni Kristo sa panahon natin sa ngayon, ay pinagpapatuloy yung tungkulin na yan. Bilang tagapagbalita, mangangaral ng ebanghelyo. Ang responsibilidad ay nakaatang na ngayon, hindi sa mga apostol, hindi sa mga disipulo nung unang panahon, nakaatang na ngayon ang responsibilidad ng pangangaral sa mga mananampalataya, sa iglesia. Sa kanila na ngayon iniatang yung pangangaral ng ebanghelyo. Ibig sabihin ay hindi ka didepende lang sa isang tao, kundi lahat tayo bilang isang miyembro ng iglesia, ito ay responsibilidad natin na ibahagi ang katotohanan ng pagliligtas ng Panginoong Kristo. Therefore, ang iglesia ay hindi lamang ito isang human institution, kundi ito ay grupo ng mga makasalanang tinawag ng Diyos papunta kay Kristo upang ipahayag yung biyaya ng kaligtasan. At napakakalungkot isipin na maraming iglesia ngayon na pangalawa na lamang ang prioridad ng pangangaral ng ebanghelyo. Mas gusto nila yung mga propagandang ginagawa nila, mga concerts, mga programa na malayo sa ebanghelyo, wala ka na makikitang pangangaral ng salita ng Diyos para lang ma-attract yung maraming mga tao. Ang dala-dala nila ay hindi mensahe ng katotohanan, kundi mga programa para lamang mapilit na pumasok yung mga tao sa kanilang iglesia. At pag ang iglesia ay hindi niya ginawa yung kanyang mandato, tayo ay magiging mabagal at hindi epektibong saksi ng mga katotohanan ng ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Kaya dito ay nililinang sa atin, ipinapaunawa sa atin, ano ba yung tungkulin natin bilang iglesia? Ano ba yung mga dapat nating gawin bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo? Remember sa Corinthians, may mga sinasabi doon si Apostle Paul na bawat bahagi ng katawan ay may kanya-kanyang obligasyon. Hindi pwedeng paalang, hindi pwedeng kamay lang, so dapat nagpo-function siya kung ano yung kanyang function sa loob ng iglesia. At neglecting this duty means failing in the mission Christ gave to His church. So ayaw natin ganun yung mangyari. Ayaw natin ganyan yung mangyari sa Antipolo Reformed Baptist Church. At ang panganib dito ay maging complacent tayo at maging tahimik tayo sa panahon na dapat tayo ay mas agresibong nangangaral ng ebanghelyo. Mas masipag pa nga yung mga kulto sa pag dadala ng kanilang mga pulyeto, diba? Nagbabahay-bahay, nangangatok. Sobrang sisipag nila. At alam naman natin yung ginagawa ngayon ni Pastor Joseph, no? So magandang pagkakataon yun para maibahagi yung ebanghelyo. So ang point natin dito, Christians as bearers of the gospel are called to a faithful proclamation. Ang mga Kristiyano bilang tagapagdala ng ebanghelyo ay tinawag para sa matapat na pagpapahayag ng ebanghelyo. Hindi lang tayo basta nagpapahayag, hindi lang tayo basta nangangaral, ipinapangaral natin ito ng may katapatan. Kung ano yung sinasabi ng kasulatan, hindi natin dapat ito dadagdagan o babawasan. Maraming ganyan ngayon na mangangaral, dinadagdagan nila para maging katanggap-tanggap sa marami o di naman kaya binabawasan para maging katanggap-tanggap din sa ilan. Hindi ganyan yung pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo bilang mga mananampalataya ay tinawag para maging matapat sa mensahe ng ebanghelyo.
Hindi lang tayo basta tagapagdala, kundi matapat na tagapagturo nito. Hindi tayo tinawag para sa mensahe ng pinakamakapangyarihang mga pinuno ng bansa, kundi tinawag tayo ng makapangyarihang hari ng iglesia na hindi dapat binabaluktot at pinapababaw ang mensahe ng kasulatan. Hindi natin itinuturo sa pulpito dito na maging mababaw yung pagtingin natin sa salita ng Diyos. Hindi natin pinapagaan, hindi natin pinapababaw para lang maging katanggap-tanggap sa pandinig ng marami. Sinasabi ng salita ng Diyos, makasalanan ka, kailangan mo sa Jesus. Totoo yun. Yun yung mensahe ng iglesia, ng Ebanghelyo. At yun ang ipinapangaral ng iglesia. Huwag tayong lumago ng may katamaran sa pagsusuri at pagsaliksik sa mga katotohanan ng Ebanghelyo. Maging aktibo tayo sa pakikilahok sa usapin ng Ebanghelyo. Kaya ang tanong sa'yo, kailan ka huling naging tapat sa Ebanghelyo bilang Kristiyano? Kailan ka huling naging tapat sa Ebanghelyo bilang tagasunod ni Kristo? Pinapaalala sa ating church portion, sabi niya, every Christian is either a missionary or an imposter. Napakabigat ng pananalita na yan. Ikaw ba isang tagapagdala ng Ebanghelyo o isang impostor na Kristiyano? Asang ka doon sa dalawang kategorya na yan? O katulad tayo ni Apostol Pablo na sinabi niya sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews and also to the Greek." Ganyan ba yung ating kondisyon bilang mga mananampalataya? Hindi ba tayo nahihiya sa Ebanghelyo? Hindi ba natin nililimitahan ng Ebanghelyo dahil nahihiya tayo sa mensahe nito? At alam natin sa kasaysayan ng Reformasyon, si Martin Luther, si John Calvin, at yung iba pa ay matapang na ipinahayag ang katotohanan ng Ebanghelyo. Kay Kristo lamang, sa pananampalataya lamang, na nakaka-challenge yung mga ganitong mga tao ng Diyos, even yung kanilang kaligtasan ay nakukompromiso na, pero hindi sila nanatiling tahimik. Matapat nilang pinapangaral ang salita ng Panginoong Hesukristo. Nawa ay maging ganun din tayo. Mahamon tayo sa mga katotohanan na ito na dapat hindi lang basta tayo tagapagdala, kundi matapat na tagapagdala ng salita ng Diyos. Sinabi ni William Temple, "The church is the only society that exists for the benefit of those who are not its member." The church is the only society that exists for the benefit of those who are not its members. Kung tatahimik tayo, kung hindi tayo magsasalita, paano magiging benepisyo ito dun sa mga taong wala pa sa Panginoong Jesucristo? Kung ititikom natin yung mga labi natin, paano sila makakarinig ng kaligtasan ng Ebanghelyo? Wala ba tayong bala? Wala ba tayong dala-dala? Sabi ni John Calvin, the church is the depository of the gospel. The church is the depository of the gospel. Ibig sabihin sa iglesia, inaasahan sa iglesia, marami siyang laman, marami siyang bala. Dahil iglesia yung magdadala ng mensahe ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang hamon ko sa inyo ngayon is embrace with fervor your duty as a faithful herald of the gospel message. Yakapin mo ng masidhi yung tungkulin bilang matapat na tagapagdala ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Maging masidhi ka bilang unang nakaranas ng biyaya ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At bilang mga miyembro ng Antipolo Reformed Baptist Church, we are challenged to examine our role as the herald of the gospel. Suriin mo, ano ba yung gampanin mo bilang miyembro ng Antipolo Reformed Baptist Church? Nasaan ka ngayon? Ano yung tungkuling nilalakaran mo o ginagawa mo ngayon sa iglesia? Hindi natin sinasabing lahat ay maging misyonaryo o maging missionary, pero si Hudson Taylor ay naging devoted sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa China. At isang napakagandang ehemplong pwedeng gayahin. Hindi na natin kailangan pumunta ng China para lang mangaral ng salita ng Diyos. Maraming pagkakataon na pwede natin i-share yung gospel. Napakaraming chance para ibahagi natin ang Ebanghelyo. At ang appeal ko sa inyo bilang isang iglesia,
Let us boldly, as a herald of the gospel, let us proclaim, preach the gospel ng merong katapatan at matapang na pagpapahayag ng Ebanghelyo. Yung gentleman's agreement sa politika na ito ay nagbibigay ng bigat sa mga kaisipan ng mga tao, lalo na sa atin bilang mga Pilipino. In the same way, dun sa text natin sa Matthew chapter 16 verse 18, pinapaalala sa atin dito yung hindi natitinag na pundasyon ng Ebanghelyo kung saan ang iglesia ay nakatungtong. It is the unchanging message of the gospel kung saan doon makikita natin kung saan talaga nakaangkla, kung saan nakatayo ang isang iglesia. At tinatawagan tayo bilang mga mananampalataya na magkaroon ng kaunawaan, hindi lamang doon sa mensahe ng Ebanghelyo, kundi makita natin yung tungkulin natin bilang mga Kristiyano na tagapagdala ng salita ng Panginoong Jesucristo. Ito yung implied truth doon sa text na makikita natin sa Matthew chapter 16, verse 18. Hindi natin siya makikita ng letra por letra doon, pero ito yung mga implied truths na nakapaloob doon sa statement na yan na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Dalawang katotohanan na dapat ay totoo sa isang lokal na iglesia, na ang Ebanghelyo ay hindi nagbabagong mensahe at ang iglesia bilang matapat na tagapagdala ng mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin po tayo. Akilang Diyos, nagpapasalamat kami bilang isang iglesia dahil patuloy mo kaming hinahamon na unawaing mabuti ang likalikasan ng Ebanghelyo. Pinapaunawa sa amin ang tungkulin namin bilang iglesia. Dalangin namin na patuloy na paigtingin namin ang aming tungkulin bilang bahagi ng iglesia. Patuloy naming alamin ang katotohanan sa likod ng mga pahayag na ito ng Panginoong Jesucristo. Alam namin na sa panahon na ito ay maraming mangangaral, maraming nagpapakilala ng mga sugo ng Diyos na hindi nakakaintindi at patuloy na binabago ang mensahe ng kasulatan. Dalangin namin kaming bilang nakakaunawa at nakakaintindi ng salita mo ay matapat namin itong ipahayag ng may katapangan at kalakasan na hindi binabago ang mensahe nito. Tulungan mo kami na huwag mo kompromiso yung mensahe ng Ebanghelyo. Tulungan mo kami na tayuan ito. Tulungan mo kami na bantayan at alagaan ang mensahe ng Ebanghelyo. Dalangin din namin, O Diyos, sa palakasin mo kami bilang isa iglesia na humarap ng may katapatan sa anumang mga pagsubok na haharapin ng iglesia dahil sa pagiging matapat niyang tagapagdala ng kasulatan. Biyayaan mo kami, O Diyos, ng mas malalim pa pangunawa ng Ebanghelyo. Biyayaan mo kami, Panginoon, ng mas malalim pang at mas malawak na pagkaunawa sa tungkulin ng Ebanghelyo bilang mga Kristiyano. Salamat po sa umagang ito sa pangalan ni Jesus.